May mga kwento sa buhay na akala mo ordinaryo lang. Yung tipong papasok ka lang sa trabaho, lalabas na pagod, uuwi na parang walang nangyari. Pero may mga araw na isang maling desisyon, isang recommendation o isang batang ubod ng sama ng ugali ang magpapabago ng buong takbo ng buhay mo. At ito ang kwento kung paano ako pumasok bilang teacher, pero muntik lumabas bilang homewrecker sa mata ng isang doktora. At sa huli, babaeng minahal ng lalaking minsan ko lang gustong sapakin. Ako si Kathleen, 23 years old noon, isang science teacher mula Cavite. Hindi ako sikat, hindi ako mayaman, isa lang akong gurong may hawak ng chalk, pangarap at napakaliit na savings account. Mahilig ako sa science dahil gusto kong ipaliwanag ang mga bagay na mahirap intindihin. Pero hindi ko alam na ang pinakamahirap palang ipaliwanag ay ang puso ng tao. Hindi ako full-time tutor. Kapag may extra time lang after school, doon lang ako kumukuha ng tutorial gigs. Pangdagdag bayad sa kuryente, pangdagdag ipon, pangdagdag pag-asa na balang araw makakaahon din. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, tumawag ang nanay ko. Kathleen, may kakilala si Kumari Lisa. May anak daw na kailangan ng tutor. Mayaman, malaki bahay. Pag naririnig mo ang salitang mayaman, automatic iniisip mo, madaling kausap, disiplinado ang bata, tahimik ang bahay. Mali lahat. Pagdating ko pa lang sa gate, alam ko nang may mali. 3 guard, isang aso na parang mas mahal pa kaysa sa buong pagkatao ko, at isang bahay na mas malaki pa sa public school namin. Pinakilala ko ng head yaya. Ma'am, eto po yung tutor ni sir. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Kathleen. Mali na naman ako. Ang pangalan ng bata, Jason. 6 years old. Spoiled brat. At hindi lang basta spoiled. Level up brat talaga. Imagine nyo, Day 1. Naglabas ako ng flashcards. Letters, animals, planets, basic lang. Imbes na sagutan, ginawa niyang paper airplane. At hindi lang basta pinalipad, tinamaan sa mukha ko. Gumiti lang ako. Yung smile na gustong manakal. Day 2. Science experiment. Vinegar, tas baking soda, biglang binuhusan ako ng suka. Teacher, lasang adobo ka na. Amoy ko pa sarili ko hanggang pag-uwi. Day 3. Notebook ko, tinapon sa bintana. Bye notebook, yun pa ang nasabi niya. By the end of the week, ramdam ko na ang kaluluwa ko. Gusto ko nang sanang hindi tumuloy. Pero hindi ako sumuko. Kailangan ko ng pera. At ayaw kong maging teacher na tinakbuhan ng batang mas kailangan ng disiplina ng isang mabuting teacher. Ang nanay niya, si Doktora Celeste, cardiologist, elegant, yung tipong kahit galit, nakangiti pa din pag nagsasalita. Ang tatay niya, si Mr. Rafael, businessman, tahimik, mabait, nakakatakot sa sobrang bait. Tuwing lunch break, laging inaayaya ni Sir Rafael. Teacher Kathleen, kain muna tayo. Walang mali siya, walang landi, pero ramdam mong genuine. Hanggang isang araw, kumakain kami ng sinigang. Tawanan lang, kwento tungkol sa bata. Biglang pumasok si Doktora Celeste. Kakauwi lang galing klinik. Tahimik, biglang lamig ng hangin. Yung tingin niya sa akin kakaiba. Akala niya, inaakit ko ang asawa niya. Hindi ko alam ang history nilang mag-asawa para bigla niya lang akong paghinalaan ng ganun. Hindi din naman ako tsismosang tao. Buti na lang nagsalita ang yaya ni Jason. Ma'am, hindi po. Mabait lang talaga si sir. At saka po, yung anak niyo pong si Adrian. Si Adrian ang isa pang anak ng mag-asawa. Ang lalaking akala ko ay kontrabida lang sa background. Nursing student. Laging nasa sala. Laging may comment. Uy, may preppy teacher pala dito. Teacher, pwede bang ako na lang ang turuan mo? Science teacher ka. Alam mo yung theory ni Charles Darwin? Sabi sa unggoy daw galing ang mga tao. Pero ikaw bakit parang galing heaven? Mukhang kasing anghel. Sabay smile na pinapakita ang malalim niyang dimple. Ayoko sa kanya. Hambog.
Makapalang muka, pero laging nandoon. Parang virus na ayaw mawala. Umusad ang mga araw. Naging maayos na din ang lahat. Nakikinig na sa akin si Jason, kahit minsan pasaway pa din. Pero may mga desisyon tayong ginagawa hindi dahil gusto natin, kundi dahil wala na tayong choice. Nag-decide ako magturo sa Thailand dahil mas malaki ang sweldo na na-offer sa akin. Isang hapon, last day ko na ng patuturo sa kay Jason, habang nag-e-empake ako ng gamit ko matapos ang tutorial session, tinignan ko siya. Tahimik siya. First time. Walang tinatapon, walang sigaw, walang eksena. Bigla niyang sinabi, "Teacher, aalis ka na ba talaga?" Hindi ko alam kung bakit, pero sumakit ang dibdib ko. Hindi ko siya sinagot agad. Nilapitan ko siya, inayos ko ang buhok niyang magulo. "Oo, pero magiging okay ka. Marami ka pang matututunan basta lagi ka lang maging mabait at huwag maging bully para hindi ka iwan ng mga tao." Tumanggo lang siya. At dun ko na-realize, kahit gaano ka brat ang bata, may mga attachment pa ring nabubuo. Paglabas ko ng gate, parang ang bigat ng dibdib ko. Parang may iniwan akong parte ng sarili ko sa bahay na yon. Bago ako tuluyang umalis, tinawag ako ni Sir Rafael. "Teacher Kathleen, salamat." Simple lang, pero ramdam ko ang respeto. Si Doktora Celeste naman, tumanggo lang. Hindi ngiti, hindi galit, isang neutral na tingin. At si Adrian, nasa gilid lang, tahimik, walang asar, walang biro. Nagkatinginan kami, at sa unang pagkakataon, wala siyang sinabi. Ilang linggo ang nakalipas, lumipad ako papuntang Bangkok, Thailand, matapos akong tanggapin bilang science teacher sa isang international school. Bagong bansa, bagong kultura, bagong simula. Sa unang linggo, busy ako. Lesson plans, adjustment, homesickness. Pero tuwing gabi, kapag tahimik ng kwarto, may mga alaala pa ring sumusulpot. Isang batang makulit, isang pamilyang komplikado, isang lalaking ayoko pang isipin. Isang gabi, pagkatapos kong gawin ang mga lesson plans at mag-check ng mga assignments ng students ko, biglang tumunog ang phone ko at may notification galing sa FB. Friend request, Adrian Alonzo. Napaupo ako ng diretsyo, parang may nag-freeze na parte ng utak ko. Tinignan ko ang profile niya. Hindi na siya mukhang hambog, hindi naka-casual na mayabang. Professional na ang aura. Graduated na. Licensed nurse na. Tinanggap ko. Walang expectation. After ilang minuto, nag-message agad siya sa akin. "Kamusta ka na, teacher?" Hindi Kathleen, hindi Angel. Teacher pa rin. Nag-reply ako. "Okay naman. Ikaw?" Sunod-sunod na tanong. "Nasaan ka na mayon? Masaya ka ba? May boyfriend ka na?" Napahinga ako ng malalim bago sumagot. Thailand na ako. At wala. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot yun. Parang ma-hypnotize ako. Bigla niyang sinabi, "Pupuntahan kita." Natawa ako. Literal. Nasabi ko na lang, "Oo, sige. Lipad ka dito. Libre kitang inihang na scorpion." Akala ko doon na yun. Pero isang linggo lang ang lumipas. Nasa labas ako ng school, pauwi na, nang may tumawag sa pangalan ko. "Teacher." Paglingon ko, nandun si Adrian. Nakatayo sa may exit gate ng school. Hindi halusinasyon, hindi panaginip. "Hindi ka naman talaga nagbibiro, no?" Ngumiti siya. Hindi mayabang, hindi makulit, tahimik, buong buo. Naglakad kami sa isang park habang naghahanap ng makakain at nagkakamustahan. Huminto siya. "Teacher, pwede ba kitang ligawan?" Hindi ako nakasalita agad. Hindi na siya yung lalaking gusto kong sapakin noon. Mukha na siyang professional at alam na ang gagawin niya sa buhay. Ayaw kong sumunod sa plano ni Mama. Ang sunod niya sinabi, ayaw ko ng arranged marriage. Doon ko nalaman ang lahat. Pinagkasunduan pala siya ni Doktora Celeste sa anak ng co-doctor niya.
Kilala niya na din yung babae, pero ayaw niya daw doon dahil masyadong maluho at alam niyang hindi madaling pakisamahan. Sabay sabi niyang, "Una pa lang kitang makita, teacher, sa bahay namin. Alam kong gusto ko na kita noon. Kaya nagpapapansin ako noon sa'yo. Kaya nung umalis ka, nag-aral akong mabuti, nagpakatino, para naman pag nagkita ulit tayo, hindi mo na iisipin na ako yung Adrian na kakilala mo noon. Ikaw ang pinili ko." At doon, unang pagkakataon akong kinilig sa lalaking matagal kong iniiwasan. May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa kilig. May mga pag-ibig na nagsisimula sa takot. Takot na baka mali ka. Takot na baka masaktan ka. Takot na baka inuulit mo lang ang pagkakamali ng iba. At yun ang naramdaman ko matapos ang gabing umamin si Adrian sa Thailand. Hindi niya ako minadali. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako binumbahan ng matatamis na salita. Pagbalik niya ng Pilipinas, nag-message lang siya, "Mag-ingat ka. Tawag tayo mamaya kung okay lang." At doon, nagsimula ang routine. Every night, video call. Minsan pagod ako. Minsan antok. Minsan wala na kaming masabi. Pero nandyan siya. Tahimik lang. Nakikinig. Hindi siya yung lalaking kailangan mong i-entertain. Siya yung lalaking pinapakinggan ka kahit puro problema mo na sa buhay ang sinasabi mo. Malakas pa din siyang mang-asar, pero hindi na galit ang nararamdaman ko. Kilig na. Isang gabi, tinanong ko siya, "Bakit ako?" Hindi siya sumagot agad. "Kasi ikaw yung unang babaeng hindi natakot magsabi sa akin na mali ako." Naalala ko bigla ang mga panahong sinasagot ko siya noon. "Ang yabang mo. Hindi nakakatuwa. Tumigil ka nga." At imbis na magalit siya, nagbago siya. Habang tumatagal, mas nagiging personal ang usapan. Natatakot ako, oo, lalo na sa mga pangarap niya, pressure ng pamilya niya, pagiging doktor at pagiging strict ng nanay niya, at hindi ako ang inaasahang babaeng gusto niya para sa kanya. Alam mo bang minsan pakiramdam ko hindi ako anak? Investment ako? Bigla niyang sinabi. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya nakinig lang ako. At doon, na-realize ko na hindi siya mayabang. Nasasaktan lang siya. 3 buwan ang lumipas. Isang gabi bigla niyang sinabi, "Teacher, pwede na ba?" Tahimik ako. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako. Takot na pumasok sa pamilyang komplikado. Takot na husgahan. Takot na hindi sapat. Huminga ako ng malalim. Oo. Isang salita, pero parang buong mundo ang bumukas. Pagbalik ko ng Pilipinas, siya ang sumundo. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagyabang, ngumiti lang siya. "Welcome home." "Ma'am Kathleen, gusto kang makita ni na Sir Rafael and Doktora Celeste." Oo, may ma'am teacher or ma'am pa din pag kinakausap niya ako. Nakakainis minsan kasi parang ang laki ng age gap namin, pero nasanay na lang din ako. Pero pagkasabi niya na gusto akong makita ni na Sir Rafael and Doktora Celeste, parang bumalik ang lahat ng kaba ko noon. Ang tingin ni Doktora Celeste, ang katahimikan niya, ang hinala. Pero sumama ako. Hindi dahil handa ako, kundi dahil mahal ko na siya. Dumiretso kami sa bahay nila. Buong pamilya nandun. Si Jason, hindi na ganun kabrat. Mas tahimik, mas malaki na. Si Sir Rafael, nakangiti pa rin. Sobrang saya niya na nakita niya ulit ako. Si Doktora Celeste, nakatingin. Matagal. Parang binabasa ang buong pagkatao ko. "So, Kathleen, ano na ang trabaho mo ngayon?" Tumayo ang balahibo ko, pero nangumiti ako. "Teacher pa rin po, science teacher, pero sa Thailand na po ako nangwo-work. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako nagtuturo ng How to Steal Husband 101. Tahimik. 1 segundo, 2. Biglang natawa si Sir Rafael. Tumawa si Adrian, pati si Jason. Kahit hindi niya gets. Si Doktora Celeste, napangiti. Hindi malaki, pero totoo.
Matapos ang hapunan, akala ko tapos na. Akala ko makakahinga na ako. Pero bago ako tuluyang umaris, nagsalita si Doktora Celeste. "Kathleen, pwede ba tayong mag-usap?" Hindi niya ako tinignan. Parang ayaw niyang makita ang magiging sagot ko. Sumunod lang ako. Tahimik ang hallway. Tahimik ang bahay. Tahimik ang dibdib ko. O akala ko lang. Umupo siya sa sofa. Diretso ang likod. Perpektong postura. Alam mo ba kung gaano kahirap palakihin ng isang anak tapos ay hindi naman makikinig sa mga desisyon at payo ko? Hindi ako sumagot. Simula bata pa si Adrian, alam ko na kung anong klaseng babae ang dapat sa kanya. Doon ko naintindihan. Hindi ako yon. Huminga ako ng malalim. "Ma'am, hindi po ako perpekto." Tumingin siya sa akin. Hindi po ako galing sa kilalang pamilya. Hindi po ako doktor. Hindi rin po ako mayaman. Huminto ako sandali. "Pero mahal ko po ang anak nyo." Hindi ako umiyak. Ayokong magmukhang mahina. At hindi ko po siya minahal dahil sa apelyido nyo. Minahal ko po siya nung wala siyang maipagmamalaki kundi sarili niya. "Hindi ko alam kung kaya kitang tanggapin agad," mahinahon niyang sabi. Napayungo na lang ako. Pero nakikita ko sa mata ng anak ko ang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Yung kasiyahan na totoo. Bawat titig ng anak ko sa'yo, nakikita ko na mahal ka niya. Nakita kong nagbago si Adrian simula nung umalis ka na pagiging tutor ni Jason. Tumayo siya. Hindi ako hahadlang. Masaya na ako na nakikitang masaya ang anak ko. Hindi ko alam kung maluluha o sisigaw ako sa tuwa. Naramdaman ko ulit yung feeling na pumasa ako sa board exam bati. Yung tensyon, yung pressure, yung anxiety. Lahat biglang nawala nung nalaman ko ang result. Ganon ang naramdaman ko nung sinabi iyon ni Doktora Celeste. Bago ako lumabas ng bahay, bigla niyang sinabi, "Kathleen." Lumingon ako. "Huwag mo lang siyang sasaktan." Ngumiti ako. "Hindi po, pangako. Sa unang pagkakataon, hindi na siya doktora. Isa na lang siyang ina." Hindi agad nagbago ang lahat. Hindi naging best friends agad kami ni Doktora Celeste. Hindi rin ako biglang tinawag na anak. Pero may maliliit na bagay. Isang tanong kung kumain na ba ako. Isang paalala na mag-ingat sa biyahe. Isang tahimik na tanggo kapag nagkakasulubong kami. Habang tumatagal, mas nakilala ko si Adrian hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang lalaking may sariling takot. May mga araw na tahimik siya. May mga gabing bigla siyang napapaisip. Isang beses, tinanong ko siya, "Anong iniisip mo?" Sumagot siya nang hindi tumitingin. "Paano kung dumating ang araw na piliin ka ni mama na hindi tanggapin ulit?" Sumikip ang dibdib ko. "Pipiliin kita pa rin," sagot ko. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil iyon ang totoo sa puso ko. Makalipas ang ilang buwan, isang gabi sa rooftop ng maliit naming inuupahan. Mahangin, tahimik. Lumuhod siya. Walang fireworks, walang banda, walang crowd. "Teacher Kathleen, hindi ko maipapangako ang perpektong buhay, pero pipiliin kita kahit mahirap, kahit hindi kami sang-ayon, kahit magkamali tayo." Umiiyak na ako bago pa siya matapos. "Patasalan mo ako." Nagnod lang ako. Sign na tinatanggap ko ang proposal niya. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa sobrang kaba at excitement. Bago ang engagement announcement, tinawag ulit ako ni Doktora Celeste. "Kathleen, may sasabihin ako." Kinabahan ako. "Hindi ako perpektong ina," sabi niya. "At maraming beses nagkamali ako sa pagdikta ng buhay ng mga anak ko." Huminga siya ng malalim. Ayokong magyari ulit yun kay Adrian. Tinignan niya ako diretso. "Kapag sinaktan mo siya, ako ang unang mong kalaban. Pero kung aalagaan mo siya, susuportahan kita." Sa unang pagkakataon, hinakap niya ako.
Mahigpit, tahimik, totoo. Isang araw, lumapit sa akin si Jason. Teacher Kathleen, magiging tita na ba ako? Napatawa ako, napaluha. Hindi pa, pero pwede mo pa rin akong tawaging teacher. Ngumiti siya. Okay lang, basta huwag ka nang umalis. Hindi lahat ng trabaho, trabaho lang. Hindi lahat ng laban, tungkol sa panalo. At hindi lahat ng pag-ibig, madaling piliin. Minsan, ang tadhana ay dumarating sa isang pabilyang puno ng hinala at isang lalaking maiinis ka sa una. Pero kung titignan mo ng mabuti, baka iyon na pala ang pinaka-importanting lesson sa buhay mo. Sa ngayon, Tita Cor, ay masaya na kaming magkasama ni Adrian bilang mag-asawa dito sa New Zealand. Siya bilang nurse at ako naman ay bilang si Teacher Kathleen. May dalawa na din kaming anak. Si Jason ay malapit ng mag-college at sina Pata Rafael at Mama Celeste araw-araw ng video call para kausapin ang mga apo nila. Uuwi kami sa susunod na taon at halata ko na sobrang excited nilang lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Ate Cor. Sana po ay mas marami pa kayong story na ma-share sa amin na mga viewers at listeners nyo. Hi! Ang ganda naman ng kwento mo, Kathleen. Habang binabasa ko tong kwento mo, naiisip ko yung teleserye ni Christine Hermosa and Jericho Rosales. Ewan ko, basta yun lang naiisip ko. Anyways, need mo pa ba ng advice? Sige, ito na lang ang masasabi ko sa kwento mo. Unang-una, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Wala kang ginawang mali. Hindi ka nang akit, hindi ka umasa sa apelyido, hindi ka umakyat sa estado ng iba para gumanda ang buhay mo. Ang ginawa mo lang, maging totoo. At sa mundong sanay sa plastic, minsan ang pagiging totoo ang pinaka-nakakagalit sa mga taong sanay may kontrol. Maraming makakabasa ng story mo ang magsasabing, "Grabe si Kathleen, ang haba ng pasensya." Oo, totoo. Pero gusto kong linawin ito ha. Ang pasensya ay hindi dapat abusuhin. Tinanggap mo ang batang pasaway hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. At maraming guro ang makakarelate dito. Yung tipong sinusubok ka araw-araw pero wala kang choice kundi ngumiti kasi may bayarin ka, may pangarap ka, may responsibilidad ka. Pero sana sa mga makakabasa nito, hindi porke guro ka, obligasyon mong tiisin ang bastos na pagtrato. Hindi badge of honor ang maabuso. May limit ang pagiging mabait. Mabuti na at natapos ang chapter na yon at mas mabuti na hindi ka nawalan ng dignidad kahit pinagsubukan ka. Hindi ka insecure, pero natural lang matakot kapag pumasok ka sa mundong hindi ka sigurado kung may lugar ka. Yung kaba mo kay Doktora Celeste, hindi yon insecurity. Self-awareness yun. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung saan ka nanggaling. At alam mo rin kung gaano kabigat ang pader ng mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Maraming babae ang magsasabing, kung mahal ka, dapat walang pakialam ang pamilya. Ideal yan, pero sa totoong buhay, hindi ganun kasimple. Minsan, hindi ka kinakalaban dahil masama ka. Kinakalaban ka dahil hindi ka kasama sa plano. At tama lang na natakot ka. Takot ka hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mawawala kang mahalaga kapag nagkamali ka. Importante itong sabihin, hindi ka pumasok sa relasyon para baguhin siya, at hindi rin siya nagbago dahil gusto kanyang mapasagot lang. Nagbago siya dahil may unang babaeng naglakas loob na sabihin sa kanya ang totoo. Minsan, hindi lambing ang kailangan ng tao, kundi prangkang boses na hindi takot kontrahin siya. At dito ka naging mahalaga sa buhay niya. Hindi bilang teacher, hindi bilang angel, kundi bilang taong hindi bumilib sa yabang niya. Pero tandaan mo rin ito, Kathleen.
hindi responsibilidad mo buuin ang isang taong wasak. Partner ka, hindi therapist. Kasama ka sa laban, hindi sandalan lang. Buti at nakita mo rin ang takot niya, hindi lang ang tapang. Doon nagsisimula ang tunay na intimacy. Ang pagtanggap ni Doktora Celeste ay hindi fairy tale. Ito ay proseso. Maraming babae ang aakalain na kapag ngumiti na ang nanay, solved na lahat. Hindi totoo yan. Ang pagtanggap niya sa iyo ay hindi dahil natalo mo siya, kundi dahil nakita niya ang pagbabago sa anak niya. At gusto kong bigyan ka ng babala bilang advice. Hindi ibig sabihin nito ay wala na kayong magiging clash. Hindi ibig sabihin nito ay pareho na kayo ng values. Hindi ibig sabihin nito ay magiging perfect in-law siya. Ang mahalaga, hindi niya ka hinarangan. At mas mahalaga, hindi mo sinuko ang sarili mo para tanggapin ka. Hindi mo binaba ang dignidad mo, hindi ka nagkunwaring ibang tao, hindi ka nagpa-impress, at doon ka nanalo. Para sa mga babaeng makakabasa nito, piliin ang lalaking pipiliin ka kahit mahirap. Hindi lahat ng pag-ibig ay fireworks. Yung iba, tahimik, pero matibay. Si Adrian ay hindi perpekto, ikaw rin hindi, at yun ang punto. Ang mahalaga ay ito, pinili ka niya kahit hindi ka pasado sa checklist ng nanay niya. Hindi ka niya tinago, hindi ka niya ginawang sikreto, hinarap ka niya kasama ang pamilya niya. At kung may isang bagay na dapat tandaan ng lahat ng babae, huwag kang pumasok sa relasyon na ikaw ang kailangang lumibagang mag-isa. Huling paalala, Kathleen, hindi ka nanalo dahil napangasawa mo ang mayaman. Nanalo ka dahil hindi ka nawala sa sarili mo habang nagmamahal. At sa lahat ng makakabasa nito na guro, breadwinner o simpleng babaeng pagod na sa buhay, hindi ka maliit dahil simple ka. Hindi ka kulang dahil hindi ka galing sa kilalang pamilya. Hindi ka option lang. Minsan, ang pinakamagandang love story ay nagsisimula hindi sa kilig, kundi sa isang babaeng marunong tumayo kahit nanginginig. At kung dumating ang pag-ibig, sana ang pipiliin ka kahit hindi madali. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimmnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento next year. Ito na po ang last upload ko for this year at salubungin po natin ang 2026 ng may positibidad sa isipan. Iwan nyo na lahat ng negative vibes sa 2025. Hanggang may buhay, may pag-asa. Happy New Year po sa inyong lahat. Keep safe.